Napagtanto ni Alina na wala na ang kanyang alampay. Isang minuto pa lang ang nakalipas, habang papalabas siya sa gate, nararamdaman pa niya ang malambot na lilang tela na nagpapainit sa kanyang leeg. Ngayon, ang zipper ng kanyang jacket ay nakabukas at ang lamig ng gabi ay agad na dumampi sa kanyang balat. Natigilan siya sa ilalim ng poste ng ilaw, kinapa ang kanyang balikat at lumingon sa madilim na kalye. Ang sakayan ng bus ay wala pang 200 metro ang layo. Sa likod ng matataas na bakod, may mga bintanang nagniningning. Tinatangay ng hangin ang mga tuyong dahon sa aspalto. Maaaring nahulog ang alampay sa bus, sa mga baitang nito, o sa tabi ng kiosk habang hinahanap ni Alina ang kanyang payong sa loob ng bag. Napamura siya ng mahina at nagpa siyang bumalik. Regalo iyon ni Ramon na ibinigay sa kanya 4 na araw na ang nakalipas para sa kanilang anibersaryo ng kasal. Sa almusal, inilagay nito sa tabi ng kanyang tasa ng kape ang isang pahabang kahon na may pilak na laso at pinanood siya habang binubuksan ang manipis na papel. Pashmina na may halong sutla, sabi nito. Iyan ang gusto mo. Hinawakan ni Alina ang tela at tumingin sa asawa ng may pagtataka. Ikaw mismo ang pumili. Sino pa ba? May mga iminumungkahi ang mga sales lady na mas matingkad, pero agad kong naisip kung gaano kabagay sa'yo ang lilang kulay na ito. Ngumiti ito tulad ng dati, noong nagsisimula pa lang sila. Sa mga nakalipas na buwan, laging huli kong umuwi si Ramon, na idinadahilan ng problema sa mga supplier, pagkaantala sa mga kargamento, at mga agarang pulong sa opisina. Naging maikli ang kanilang mga usapan sa hapunan. Sa kanyang mga tanong, sinasabi ng asawa na pagod na siya sa kawalan ng responsibilidad ng iba. Ang regalo ay tila isang paraan ng pakikipagkasundo. Nang gabing iyon, tinawagan ni Katrina ang kanyang ina at nag-alok na magkita sila sa Sabado. Nang marinig ni Ramon ang pangalan ng kanyang anak sa unang asawa, agad na sumimangot ito. May kailangan na naman siya. Gusto lang niyang mananghalian kasama ako. May sarili siyang kondo, magandang trabaho, at nasa tamang edad na siya. Pero hindi siya mabubuhay ng 1 linggo nang wala ka. Hindi na umimik si Alina. Itinuturing ng asawa na isang napakamahal na regalo ang 2-bedroom condo sa Eastwood City na binili para kay Katrina pagkatapos nitong mag-aral. Nakalimutan na nito ang mga taon na ginugol nila sa mga inuupahang kwarto habang si Alina ay nagpapalago ng kanyang real estate agency mula sa wala. Kinaumagahan pagkatapos ng kanilang pagtatalo, si Ramon mismo ang kumuha ng alampay mula sa aparador at ipinatong sa balikat ng asawa. Huwag ka nang magalit. Gusto ko lang magkaroon din tayo ng oras para sa isa't isa. Ang mga salitang iyon ay nagpalambot sa puso ni Alina. Hinalikan niya ito bago umalis at nagpa siyang huwag ng balikan ang hindi magandang usapan. At ngayon, ang regalo ay nawawala. Sa sakayan, pinayagan siya ng driver ng walang laman na bus na halughugin ang loob, ngunit wala roon ang nawawalang gamit. Tiningnan ni Alina ang upuan, sumilip sa likod ng billboard, at nagtanong sa tindera sa kiosk na malapit nang magsara. Iba't ibang tao ang dumadaan dito, sagot ng babae. Kapag magandang bagay, agad may kukuha niyan. Nag-init ang ulo niya sa inis. Tatawagan na sana ni Alina si Ramon nang mapansin niya ang isang babaeng naglalakad sa gilid ng daan. Ang estranghera ay hindi katangkaran, nakasuot ng madilim na jacket at isang matingkad na bandana. Mula sa ilalim nito, lumalabas ang kanyang itim at kulot na buhok. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang lilang alampay. Excuse me, sandali lang po, huminto ang babae. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mukha ni Alina bago tumigil sa nakabukas nitong kwelyo. Ito po ba ang hinahanap ninyo? Oo. Saan mo ito nahanap? Sa tabi ng basurahan. Tinangay ng hangin papunta sa gilid ng kalsada. Kinuha ni Alina ang alampay at tiningnan kung may dumi sa gilid nito. Malinis pa rin ang tela. Maraming salamat. Akala ko may kumuha na. Binuksan niya ang kanyang bag para kunin ang pitaka. Ngunit umatras ang babae. Hindi na kailangan ng pera. Tanggapin mo na ito. Pangkape man lang. Iniligtas mo ako. Hindi na po kailangan. Itinago ni Alina ang pitaka at akmang ilalagay ang alampay sa bag. Biglang itinaas ng estranghera ang kanyang kamay. Huwag niyo po itong isusuot at huwag lalabhan sa bahay. Bakit? Tinitigan ng babae ang alampay na para bang mapanganib itong hawakan. Regalo po iyan ng asawa ninyo, hindi ba? Ngumiti si Alina nang may pang-asar. Sasabihin mo sa akin ngayon na nababasa mo ang nakaraan mula sa alampay na ito. Wala akong nababasa mula riyan. Kung gayon, paano mo nalaman?
Sa halip na sumagot, nagtanong ang estranghera, ang asawa niyo po ba mismo ang nag-uwi nito sa bahay? Siyempre, at hiniling niya na lagi ko itong isuot sa labas. Nawala ang ngiti sa mukha ni Alina. Ang mga tanong ay masyadong tumpak, bagaman maaaring simple lang ang paliwanag. Ang singsing sa kanyang daliri ay kitang-kita kahit sa gabi. Ang mga mamahaling regalo ay karaniwang ibinibigay sa asawa. Kayang-kaya ng sinumang manghuhula na bumuo ng mga hula batay sa ilang detalye. Makinig ka. Nagpapasalamat ako sa tulong mo, pero nagmamadali na ako. Tinupi niya ang alampay at isinilid sa bag. Hininaan ng babae ang kanyang boses. Huwag niyo na po itong isusuot kailanman. Ngayong gabi, ilagay niyo po ito sa ilalim ng una ng asawa ninyo at huwag kayong magtatanong ng kahit ano. Kinaumagahan, tingnan ninyo kung ano ang gagawin niya. Kung walang itinatagong lihim ang asawa ninyo, magugulat lang siya. Kung mayroon, siya mismo ang magbubunyag sa sarili niya. Kumunot ang noo ni Alina. Anong lihim? Tumingin ang estranghera sa bus. Nagyosi muna ang driver bago pumasok sa loob. Sa kiosk, kumalansing ang kandado. Pinatay ng tindera ang ilaw. Maaaring nagkakamali ako, sabi ng babae. Kaya, suriin niyo muna. Hindi mo naman siguro ito sinasabi ng walang dahilan. Ang pangalan ko ay Lira. Nagtatrabaho ako sa tahian sa likod ng botika. Makikita niyo ako roon bukas kung gusto niyong marinig ang kabuuan. Ano ang apelyido mo? Reyes. At alam mo ba ang pangalan ko? Umiling si Lira. Hindi. Mabilis siyang naglakad patungo sa tawiran. Sumigaw si Alina sa likod niya, ngunit hindi lumingon ang babae. Umarangkada ang bus, tinanglawan ang daan ng mga ilaw nito, at nawala sa kanto. Naging tahimik ang sakayan. 3 minuto na lang ang biyahe papunta sa kanilang bahay sa isang subdivision sa Quezon City. Ngunit, nakaramdam siya ng kaba. Sinalubong siya ni Ramon sa pasilyo. Nakasuot ito ng pambahay na shorts at isang simpleng t-shirt. Mula sa kusina, naamoy niya ang inihaw na manok. Bakit ang tagal mo? Tatawagan na sana kita. Nawala ko ang alampay ko. Inilipat ng asawa ang tingin sa kanyang leeg. Iyong ibinigay ko sa iyo. Nahanap mo ba? Nahulog sa tabi ng sakayan. Mabuti naman at hindi nawala ng tuluyan. Nilakbay ko ang kalahati ng syudad bago ko iyon napili. Kinuha nito ang kanyang jacket at isinabit sa sabitan. Sinubukan ni Alina na unawain kung ang lalaking ito ay may kakayahang magtago ng lihim sa isang piraso ng tela. Anong nangyari? Ginaw ka ba? Halos luto na ang hapunan. Sa hapagkainan, nagkwento si Ramon tungkol sa isang kargamento ng construction materials na naipit sa bodega. Halos hindi narinig ni Alina ang kanyang mga sinasabi. Maaaring isang manloloko si Lira na bukas ay magsisimulang magsalita tungkol sa isang kulam at sa bayad para alisin ito. Ngunit, tumanggi ang babae na tumanggap ng pera. Saan ka galing kanina? Tanong ni Ramon. Nagpakita ako ng isang apartment sa Briones Street. Pagkatapos, nakipagkita ako sa may-ari ng isang lote. Bumalik ako sakay ng bus. Kaninang umaga, dinala ko ang kotse sa talyer para sa diagnostic. Ibinaba nito ang kanyang tinidor. Anong nakita nila? Wala pa sa ngayon. Nangako ang mekaniko na tatawag bukas. Sinabi ko na sa iyo na kailangan na nating palitan iyan. Luma na. 7 taon pa lang ang kotse. Para sa iyong palagi ang pagbiyahe, matagal na iyon. Ipinaalala ng asawa ang tungkol sa Sabado, kung kailan may titignan silang bahay sa labas ng lungsod, na kailangan pang lakarin ng halos 1 kilometro mula sa terminal ng bus. Siguro, ipagpapaliban ko muna ang meeting na iyon, sabi ni Alina. Mayaman ang kliyente, hindi natin dapat palampasin ang mga ganyang alok. Ihahatid kita sa bus sa umaga. Nakasulat ang address sa kanyang kalendaryo, kaya hindi na nakapagtataka na alam ito ng asawa. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Ramon sa kanyang opisina para sumagot ng mga email. Umakyat si Alina sa kanilang silid-tulugan, isinara ang pinto at kinuha ang alampay. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, mukhang perpekto ang tela. Ang tatak ng kumpanya ay nakatahi malapit sa gilid gamit ang lilang sinulid. May isang bahagi na naiiba sa iba. Doon, mas pino at mas siksik ang mga tahi na parabang kamakailan lang tinanggal ang tatak at muling itinahi. Sa ilalim nito, nakapanya ang isang maliit na umbok. Hindi ito isang aspili o isang nakalimutang etiketa ng presyo, kundi isang manipis at matigas na plaka. Ang una niyang naisip ay kumuha ng gunting at kalasin ang mga tahi. Binuksan na niya ang drawer na may mga gamit sa pananahi, ngunit naalala niya ang mga salita ni Lira.
Huwag magtatanong, suriin muna. May narinig siyang mga yabag sa may pinto. Itinago niya ang alampay sa ilalim ng kumot at isinara ang drawer. Pumasok si Ramon nang hindi kumakatok. Anong ginagawa mo? Hinahanap ko ang hand cream ko. Tumingin ito sa mga gamit sa pananahi at natawa. Lumilipad ang isip ko. Nasa banyo ang cream. Huminto ang asawa sa tabi ng kama. Ang kanyang tingin ay gumala sa buong kuwarto. Tumigil ito sa kumot at pagkatapos ay bumalik sa asawa. Parang may iba sa'yo pagka-uwi mo galing sa sakayan. Mabigat lang ang araw na ito. Lumapit ito, niyakap siya, at hinalikan. Huwag kang magkakasakit, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Naamoy ni Alina ang pamilyar na pabango ng kanyang aftershave. Dati, sa mga salitang iyon, gumagaan ang kanyang pakiramdam. Ngayon, ang nakikita niya ay ang makakapal na tahi sa tabi ng tatak. Maliligo lang ako, sabi niya habang kumakawala sa yakap. Lumabas ang asawa. Muling kinuha ni Alina ang alampay. Ang umbok ay nasa ilalim mismo ng pangalan ng gumawa. Maaaring walang kinalaman si Ramon dito. Posible na naglagay ang tindahan ng security tag na nakalimutang tanggalin. Kung ganoon, magiging katawa-tawa ang pagsubok sa umaga. Ngunit bakit alam ni Lira na ang asawa niya ang pumili ng regalo? Tinawagan ni Alina si Katrina. Agad sumagot ang anak. Ma, ayos ka lang ba? Gusto ko lang marinig ang boses mo. Hindi na naman masaya si Ramon sa pagkikita natin. Huwag mo nang simulan. Nagsisikap naman siya. Lagi mong sinasabi iyan pagkatapos niyang magregalo. Lumapit si Alina sa bintana. Sa ibaba, naglalakad ang asawa papunta sa garahe, hawak ang telepono sa tainga. Paano mo nalaman ang tungkol sa alampay? Nagpadala ka ng litrato kahapon. Maganda, bagay sa iyo. Lumingon si Ramon sa bahay at nawala sa likod ng pinto ng garahe nang hindi binubuksan ng ilaw. Ma, iba ang boses mo. Gusto sanang ikwento ni Alina ang tungkol kay Lira, ngunit pinigilan niya ang sarili. Matagal nang hindi nagtitiwala si Katrina sa kanyang stepfather, at hanggat walang pruweba ang ina, walang dapat pag-usapan. Tatawag ako ulit bukas. Pagkatapos ng tawag, ilang minuto pa siyang nakatingin sa madilim na garahe. Bumalik si Ramon pagkatapos ng 15 minuto. Nang tanungin kung saan siya galing, sinabi niyang tiningnan niya ang kandado. Bago mag-alas 11, natulog na sila. Mabilis na nakatulog ang asawa, nakatalikod sa dingding. Naririnig ni Alina ang kanyang paghinga, ang ugong ng aircon sa ibaba, at ang mga bihirang sasakyan sa labas. Nasa aparador ang alampay. Ilang beses niyang kinumbinsi ang sarili na huwag pansinin ang kakaibang payo. Sa umaga, pwede siyang pumunta sa tahian, pakinggan si Lira, at magpasya kung ano ang gagawin. Ang paglalagay ng gamit sa ilalim ng unan ng isang matandang tao ay tila isang absurdong pagsubok. Ngunit, ang matigas na plaka sa ilalim ng tatak ay totoo. Mga 2:00 ng madaling araw, bumangon si Alina. Maingat na huwag mag-ingay ang kama. Kinuha niya ang alampay, bumalik, at dahan-dahang itinaas ang gilid ng unan ng asawa. Dumulas ang lilang tela sa ilalim. Gumalaw si Ramon. Natigilan siya. Inayos nito ang kumot at muling tumahimik. Humiga si Alina sa kanyang panig, ipinikit ang mga mata at sinubukang kumalma. Matagal bago siya dinalaw ng antok. Pagkatapos, nagsimulang magkagulo ang kanyang mga iniisip. Nagising siya sa isang paggalaw sa tabi niya. Sumisilip na ang liwanag ng umaga sa bintana. Ang orasan ay nagpapakita ng 5:45. Nakaupo si Ramon sa kama. Ang mga paa ay nasa sahig. Ang kanyang kanang kamay ay nasa ilalim ng unan. Ipinikit ni Alina ang kanyang mga mata. Nag-iwan ng manipis na siwang. Hinila ng asawa ang alampay. At hindi man lang nagulat. Hindi ito tumingin sa asawa. Hindi sinubukang alamin kung saan nanggaling ang gamit sa kama. Agad na nahanap ng kanyang mga daliri ang tatak ng kumpanya. Pinindot niya ang umbok. Binaliktad ang tela. At tiningnan ang tahi. Nanigas ang mukha ni Ramon. Pagkatapos, bigla itong tumingin kay Alina. Hindi siya gumalaw. Dahan-dahang tumayo ang asawa at hinila ng husto ang ilalim na drawer. Sa likod nito ay may pangalawang telepono. Hindi pa ito nakikita ni Alina kailanman. Kinuha ni Ramon ang alampay, ang telepono at lumabas sa pasilyo. Isinara niya ang pinto ng silid tulugan nang halos walang ingay. Naghintay ang babae ng ilang segundo at pagkatapos ay tumayo. Malamig sa kanyang mga paa ang sahig. Mula sa banyo, narinig niya ang pag-click ng kandado. Lumapit si Alina at idinikit ang kanyang tainga sa pinto. Noong una,
Kaluskos lang ang naririnig. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita ang asawa sa pabulong na boses. Vera, nasa ilalim ng unan ko ang locator. Sandaling katahimikan. Paano ko malalaman? Tulog siya. Siguro napansin niya ang tahi o nakita niya ng hindi sinasadya. Hindi makilala ang boses ng kausap. Sabihin mo sa tao mo na wag munang gumawa ng kahit ano. Hanggang Sabado, aayusin natin ito. Tinakpan ni Alina ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon, isang maikling melody ang tumunog sa loob ng banyo. Isang video call. Pabulong na nagmura si Ramon. Julia, bakit mo pinindot iyan? Malinaw na narinig ang boses ng bata. Daddy, darating ka ba ngayon? Sabi ni Mommy, malapit na tayong tumira sa malaking bahay mo. Ilang sandali, tahimik si Ramon. Ibigay mo ang telepono kay Mommy. Agad, nasa shower siya. Julia, ibaba mo na. At magkakaroon ba ako ng sarili kong kuwarto? Lumayo si Alina sa pinto. Sumandal ang kanyang likod sa dingding. May mga itim na tuldok na sumayaw sa kanyang paningin, ngunit nanatili siyang nakatayo. May ibang babae ang asawa niya. Mayroon siyang maliit na anak na babae na tumatawag sa kanya ng daddy. At may isang taong naghahanda na gawin ang isang bagay sa Sabado, habang ang locator ay dapat magturo ng daan. Sa likod ng pinto, biglang pinutol ni Ramon ang tawag. Kumalansing ang kandado. Nakagawa lang si Alina ng isang hakbang pabalik sa silid tulugan. Nang magsimulang bumukas ang pinto ng banyo, bahagya lang itong bumukas. Sumilip si Ramon sa pasilyo at nakita ang asawa na nakasandal sa dingding. Idiniin ni Alina ang kanyang mga daliri sa sentido, na para bang kalalabas lang niya sa silid tulugan. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Sumakit ang ulo ko. Kukuha sana ako ng tableta. Hindi gumalaw ang asawa. Sa likod niya, nakabukas ang ilaw. Hawak niya ang pangalawang telepono. Ang lilang gilid ng alampay ay nakausli mula sa likod niya. Nasa kusina ang mga gamot sa first aid kit. Nakalimutan ko. Hindi pa ako lubusang gising. Humakbang siya papunta sa hagdan. Lumabas si Ramon, isinara ang pinto at humarap sa kanya. Kanina ka pagising? Kakagising lang. Wala ka sa tabi ko. Tinitigan nito ang kanyang mukha. Sinusubukang alamin kung narinig niya ang usapan. At bakit ka huminto sa tabi ng banyo? Nahilo ako. Ipinatong ng asawa ang kanyang kamay sa balikat nito. Ang kilos ay tila nag-aalala, ngunit mas mahigpit ang pagkakahawak ng mga daliri kaysa karaniwan. Bumalik ka na sa kama. Dadalhan kita ng tubig. Tumalikod si Alina at dahan-dahang naglakad pabalik sa silid tulugan. Naghihintay ang kanyang likod ng isang sigaw. Alina, lumingon siya. Nagpalit ka ba ng bedsheet kagabi? Nadulas ang punda. Inayos ko ang mga unan at inilagay ko roon ang alampay. Nagpause sandali ang babae, na para bang may inaalala. Siguro nagkamali ako sa dilim. Nasa ibabaw ito ng bedside table. Noong hinahanap ko ang cream, baka naisuksok ko sa ilalim ng unan mo. Sa halip na sa akin, balak ko sanang plantsahin gamit ang steamer sa umaga. Bakit ka nag-aalala ng ganyan? Iniwas ni Ramon ang tingin, hawak ang alampay. Naitago na niya ang telepono sa likod. Ano iyan? Tanong ni Alina. Tinuturo ang kanyang kamay. Lumang telepono ng opisina. Kinuha ko kahapon sa opisina. Gusto kong ilipat ang mga contact. Bakit hindi ko ito nakita dati? Halos hindi ko ito ginagamit. Kinuha ni Ramon ang alampay at hinaplos ang tatak. Wala ka bang napansin dito? Ano ba dapat? Medyo natastas ang tahi. Hindi ko tiningnan ng mabuti. Tumawa ang asawa, bagaman hindi nawala ang tensyon sa kanyang mukha. May kakaiba kang ugali na nakakalimutan ang mga gamit sa mga hindi inaasahang lugar. Ikaw din, halimbawa, nawawalan ka ng mga telepono. Ilang segundo silang nagkatitigan. Unang umiwas ng tingin si Alina at umupo sa gilid ng kama. Dalhan mo na ako ng tableta. Masama talaga ang pakiramdam ko. Hindi nagmamadaling umalis si Ramon. Kahapon sa sakayan, may lumapit ba sa iyo? Ang tanong na iyon ay nagpakaba sa kanya. Ang tindera sa kiosk at ang driver ng bus. At sino ang nakakita ng alampay? Isang babae sa tabi ng basurahan. Nagpasalamat ako at umalis na siya. Nag-isip ito. Sa ngayon, mas mabuting wag mo munang isuot. Natastas ang tahi. Dadalhin ko ito para ipaayos. Kanino? Maghahanap ako ng malapit dito. Pumunta si Ramon sa garahe. Makalipas ang 1 minuto, kumalansing ang kandado ng pinto sa labas. Tumatakbong lumapit si Alina sa bintana. Dinaanan ng asawa ang bakuran at pumasok sa garahe. Hawak niya ang alampay. Naiwan sa kanyang bulsa ang pangalawang telepono.
Humiga siyang muli at hinila ang kumot hanggang sa kanyang baba. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya kinailangan niyang pagdikitin ang mga daliri sa kanyang tiyan. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na tumutunog ang boses ng bata. At magkakaroon ba ako ng sarili kong kuwarto? Tinawag siyang daddy ng bata nang walang pag-aalinlangan. Nangangahulugan ito na matagal nang nangyayari ang relasyon. May ibang pamilya si Ramon, sariling buhay, at mga plano para sa kanilang bahay. Bumalik ito mula sa garahe nang wala ang alampay. Pumasok ito sa kuwarto na may dalang tubig at tableta para sa sakit ng ulo. Nilunok ni Alina ang tableta, bagaman gawa-gawa lang ang sakit. Huwag ka nang lumabas ngayon. Ako na ang tatawag sa ahensya. Hindi na kailangan. Bago mag-alas 9, ayos na ako. Hinipon nito ang kanyang noo. Wala kang lagnat. Pagkalipas ng 20 minuto, bumalik si Ramon na nakasuot na ng suit. Kailangan kong maaga sa opisina. Kukunin ko ang kotse sa talyer mamayang gabi. Ang akin? Oo. At tatanungin ko na rin kung ano ang nakita nila. Ako na ang tatawag sa mekaniko. Nakipag-usap na ako. Titingnan nila ang preno at suspensyon. Hinalikan nito ang asawa sa labi. Ang pagdampi ng kanyang mga labi ay nagdulot ng pandidiri, ngunit hindi gumalaw si Alina. Mag-text ka kapag gising ka na ng lubusan. Mula sa bintana, nakita niya ang asawa na sumasakay sa kotse. Hindi ito agad umalis. Una, kinuha nito ang telepono, ilang beses pinindot ang screen, at saka lang umalis sa bakuran. Hinintay ni Alina na mawala ang kotse. Ikinandado niya ang pinto sa labas at bumalik sa silid tulugan. Walang laman ang ilalim na drawer ng bedside table. Sa ilalim nito, may isang makitid na espasyo. Nandoon ang isang charging cable at isang maliit na susi na walang keychain. Kinunan niya ng litrato ang taguan, isinauli ang drawer, at tinawagan ang numero ng talyer. Magandang araw, si Alina Santos po ito. Nasa inyo po ba ang kotse ko? Nahanap ng mekaniko ang order. Oo, tinanggap namin ang kotse kahapon. Naka-schedule ang diagnostic para ngayon. Anong mga sira ang inireport? Kakaibang ingay kapag nagpepreno at panginginig sa mas mataas na bilis. Wala akong ganyang inireport. Nag-atubili ang lalaki. Ang asawa niyo po ang nag-fill out ng order. Sabi niya, napansin niyo na raw ang mga sintomas na ito sa loob ng ilang araw. Pakiusap, huwag kayong gagawa ng anuman nang wala ang aking nakasulat na pahintulot. Ang mga susi, huwag niyong ibibigay kanino man, maliban sa akin. Sige po, ilalagay ko sa talaan. Tinapos ni Alina ang tawag. Sinadya ni Ramon na alisin sa kanya ang kotse at pilit siyang pinasasakay sa bus. Nakipag-taxi siya papunta sa tahian. Sa daan, ilang beses niyang tiningnan ang salamin sa likod. Bawat madilim na kotse at pamilyar na silweta sa bangketa ay nagdulot sa kanya ng takot. Sa likod ng botika, may isang maliit na gusali na may kupas na karatula. Patahian. Sa pinto, may isang manikin na may hindi pa tapos na jacket. Pumasok si Alina. Tumunog ang isang kampanilya sa itaas. Sa likod ng counter, isang babae ang nakaupo at nagtatahi ng zipper sa isang jacket. Magandang araw. Kailangan kong makausap si Lira. Itinaas ng may-ari ang kanyang ulo. Tungkol saan? Ibinalik niya sa akin ang nawawala kong gamit kahapon. Mula sa likod ng kortina. Lumabas si Lira. Nakasuot ito ng itim na pantalon at puting blusa. Ang kanyang buhok ay nakatirintas. Tita Christina, lalabas lang ako saglit. Marami tayong trabaho. Mahalaga ito. Nagpunta sila sa likod, kung saan may 2 makina ng pananahi, mga kahon ng sinulid, at isang plantsahan. Isinara ni Lira ang pinto. Ginawa niyo po ba ang sinabi ko? Ginawa ko. Nahanap ng asawa ko ang taguan, nagising, isinuksok ang kamay sa ilalim ng unan, at agad na tiningnan ang tatak. Pagkatapos, kinuha niya ang pangalawang telepono. Yumuko ang babae. Kung gayon, hindi ako nagkamali. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat ngayon din, nang walang mga palaisipan. Nasa bahay niyo po ba ang alampay? Wala, kinuha niya. Bakit may locator doon? Tinitigan siya ni Alina, naghihintay ng kasunod. Anong locator? Isang maliit na aparato na nagpapadala ng posisyon ng GPS. Maaari itong subaybayan sa pamamagitan ng isang app sa telepono. Sigurado ka ba riyan? Ako mismo ang nagtahi niyan. Hindi agad na unawaan ni Alina ang sinabi nito. Ikaw ang nagtahi? 2 linggo na ang nakalipas, may isang babaeng dumating dito. Matangkad, blonde, mas bata ng kaunti sa inyo. Nagdala siya ng bagong alampay at isang tracking device na kasing laki ng isang malaking butones. Hiniling niyang itago ito sa ilalim ng tatak ng kumpanya.
Anong pangalan niya? Nagpakilala siyang Veronica. Hindi niya ibinigay ang apelyido. Naalala ni Alina ang pabulong na usapan ni Ramon sa banyo. Vera, nasa ilalim ng unan ko ang locator. Ano ang sinabi niya sa iyo? Na ang kanyang matandang tiyahin ay laging nakakaiwan ng mga gamit sa bus. Ang aparato ay para raw matulungan siyang mahanap ang kanyang bag o damit. Kung ganoon, bakit mo ako binalaan? Sumandal si Lira sa mesa. Habang nagtatrabaho ako, nakikipag-usap si Veronica sa telepono. Una, sinabi niyang kailangang ibigay ang alampay sa isang babae. Pagkatapos, idinagdag niya, sabihin mo na matagal mo itong pinili. Lahat ng ibinibigay mo, isinusuot niya ng ilang buwan. Ano pa? Naglalakad siya sa tabi ng bintana at nagsasalita ng mas mahina. Hindi ko narinig lahat. Pagkatapos, sinabi niya ang pinakamahalaga, kailangan niyang suot ang alampay na iyon sa Sabado. Sa ganoong paraan, makikita ng taong iyon sa mapa kung saan siya bumaba ng bus at hindi magkakamali. Eksakto ba iyon ang sinabi niya? Oo. Bakit hindi ka agad pumunta sa pulis? Tinitigan siya ni Lira. Na may ano? Isang piraso ng narinig na usapan. Pero si Ramon ang pumunta para kunin ang alampay. Kinabukasan, tiningnan niya ang tahi. Nagbayad siya ng cash at nagtanong kung maaring palitan ang aparato kung masisira. Nakilala mo siya agad kahapon. Nang makita ko kung paano ninyo hinahanap ang nawawalang alampay, naunawaan ko na kasinungalingan ang kwento tungkol sa matandang tiyahin. Paano mo nalaman na asawa ko siya? Sinabi ni Veronica na isang lalaki ang kukuha ng gamit at ibibigay ito sa isang babae. Pagkatapos, dumating siya. Kahapon, suot niyo ang inyong singsing at pareho ang alampay. Pinagdugtong-dugtong ko ang mga katotohanan. Hinaplos ni Alina ang kanyang mukha. Maaari mo namang sabihin lahat agad sa sakayan. Maaari nga. At maniniwala po ba kayo sa akin? Malinaw ang sagot. Kahapon lang, itinuturing ni Alina ang babae na isang manloloko at manghuhula. Bakit mo ipinayo na ilagay ko ang alampay sa ilalim ng unan? Ang isang taong walang alam ay magtatanong kung saan nanggaling ang isang bagay na hindi kanya. Ang asawa ninyo ay tiyak na hahanapin agad ang tatak. Sa ganoong paraan, nakakuha kayo ng pruweba, kahit para sa sarili ninyo. Nakausap niya si Veronica. Sinabi niyang huwag munang gumawa ng anuman ang tao niya hanggang Sabado. Namutla si Lira. Nangangahulugan iyon na totoo ang panganib. May anak siya sa babaeng iyon. Isang maliit na babae, ang aksidenteng tumawag sa video at sinabing malapit na siyang tumira sa malaking bahay namin. Naging tahimik sa likod. Sa labas, umuugong ang makina ng pananahi. Sumasagot si Tita Cristina sa tanong ng isang kliyente tungkol sa haba ng manggas. Nirecord niyo po ba iyon? Tanong ni Lira. Hindi. Nakatayo ako sa labas ng pinto at natatakot akong gumalaw. Kung ganoon, hindi kayo maaaring umuwi mag-isa. Hindi niya pa alam na narinig ninyo iyon. Ikinuwento ni Alina ang tungkol sa kunwari pagkakamaling paglalagay ng alampay. Nakinig ang babae nang hindi sumasabad. Maaaring tanggalin ang locator nang hindi nasisira ang alampay. Oo, kailangang kalasin ang ilang tahi. Malamang, tinanggal na niya ang aparato. Hindi naman siguro. Kung may kaugnayan ang plano sa Sabado, kakailanganin niya ang aparato. Sa Sabado, dapat akong pumunta para tingnan ang isang bahay sa labas ng syudad. Pinipilit ako ni Ramon na magbus. At ang kotse ko, dinala niya sa talyer sa ilalim ng isang gawa-gawang dahilan. Biglang tumayo si Lira. May kalayuan mula sa sakayan, mga 1 kilometro. Halos walang bahay sa daan. Huwag po kayong pumunta. Hindi ako pupunta. Lumapit si Alina sa bintana. Sa parking, may mga nakaparadang sasakyan. Sa tabi ng botika, nagmamadali ang mga tao sa kanilang mga lakad. Kailangan kong malaman kung sino si Veronica. Maaari ko siyang ilarawan. Mas mabuting ipakita ang recording mula sa CCTV. Walang kamera sa loob. May isa sa labas, sa gusali ng botika. Pero hindi ko alam kung nagtatago sila ng mga recording ng 2 linggo. May natira bang resibo mula sa order? Tumanggi si Veronica. Nagbayad ng cash at sinabing hindi kailangan ng resibo. Sinadya ng babae na pumili ng isang tahiyan kung saan bihirang itala ang bawat kliyente. Inilabas ni Lira ang isang business card. Ito ang numero ko. Huwag niyo pong isulat sa ilalim ng pangalan ko. Handa ka bang patunayan ang iyong mga sinabi? Oo. Sasabihin ko lahat ng narinig ko at ginawa ko, kahit pa akusahan nila ako ng pakikipagsabwatan. Hindi ko alam kung para saan ang aparato. Kung mananahimik ako ngayon, mas lalala ang sitwasyon. Kumatok si Christina sa pinto. Lira,
May kliyente. Lalabas na ako. Pinigilan ni Alina ang babae. Bakit hindi mo kinuha ang pera kahapon? Para saan po? Para sa pagtahi ng isang mapanganib na bagay sa inyo? Naniwala ka ba kay Veronica? Naniwala po ako. Ngayon, kailangan kong ayusin, kahit ang kaya kong ayusin. Paglabas niya sa kalye, tinawagan ni Alina si Katrina. Sumagot ang anak sa inaantok na boses. Ma, ang aga mong tumawag. Nasa bahay ka ba ngayong umaga? May kailangan akong sabihin. Pinagalitan ka na naman ni Ramon? Katrina, pakiusap. Walang tanong sa telepono. Agad na naging seryoso ang anak. Nasaan ka? Malapit sa terminal ng bus. Mag-book ka ng taxi. Bubuksan ko ang pinto sa ibaba. Nag-vibrate ang telepono habang papalapit na ang sasakyan. Tumatawag si Ramon. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong nito. Mas mabuti na. Nasa bahay ka ba? Tumingin si Alina sa papalayong karatula ng tahian. Oo, kakagising ko lang. Naiwan ko ang briefcase ko sa opisina. Darating ako dyan sa loob ng 40 minuto. Pinilit niyang sumagot ng mahinahon. Sige, hihintayin kita. Pagkatapos ng tawag, nagtanong ang taxi driver kung babalik sila. Hindi, tuloy tayo. Papunta si Ramon sa bahay. Sa loob ng 40 minuto, makikita niya ang walang laman na silid tulugan at malalaman na nagsinungaling ang asawa. Binuksan ni Alina ang app na konektado sa mga kamera sa bahay. Ipinakita sa screen ang bakuran, beranda, at gate. Inilipat niya sa recording ng umaga. Lumabas ang asawa na may dalang alampay, nawala sa garahe, at bumalik nang wala ito. Pagkalipas ng 1 minuto, muli siyang lumitaw at tumingin sa mga bintana. Pinalaki ng babae ang imahe. Hawak ni Ramon ang isang maliit na itim na bagay. Pinindot niya ito, tumingin sa direksyon ng bahay, at isinilid sa bulsa. Hindi ito susi. Nasa kanya na ang GPS transmitter. Sa parehong sandali, lumitaw sa screen ang sasakyan ng asawa. Pumasok ito sa bakuran ng mas maaga kaysa sa sinabi. Mabilis na bumaba si Ramon, hindi man lang isinara ang pinto ng driver, at nagmamadaling pumasok sa bahay. Muling tumunog ang telepono. Hindi sumagot si Alina. Tumawag muli ang asawa, pagkatapos ay pangatlong beses. Pagkatapos, dumating ang isang mensahe. Nasaan ka? Itinaas niya ang tingin sa daan. 10 minuto na lang ang layo sa apartment ni Katrina. Halos agad na dumating ang isang bagong mensahe. Alina, alam kong wala ka sa bahay. Muling umilaw ang telepono sa kanyang kamay. Pinatay niya ang tunog. Tahimik ang taxi driver. Sa labas ng bintana, pamilyar na mga subdivision ang nakikita. At para sa babae, tila nakikita niya ang kotse ni Ramon sa bawat kanto. Naghihintay si Katrina sa labas ng gusali. Nang makita ang ina, binuksan niya ang pinto sa likod ng sasakyan. Bilisan mo! Umakyat na tayo. Sa apartment, amoy kape. Tinanggal ni Alina ang kanyang jacket. Ngunit iniwan ang bag sa kanyang balikat. Isara mo ang kandado sa itaas. Sinunod ng anak ang hiling at hinawakan siya sa pulso. Nanginginig ka? Anong nangyari? Ikinuwento ni Alina ang tungkol sa alampay, sa locator, sa pangalawang telepono, at sa usapang narinig niya sa labas ng pinto ng banyo. Ang mga salita tungkol sa 5 taong gulang na si Julia ang pinakamahirap niyang sabihin. Ilang beses sinubukang sumabad ni Katrina, ngunit hiniling ng ina na pakinggan siya hanggang sa huli. Nang banggitin ang tungkol sa taong inutusan na maghintay hanggang Sabado, isinara ng dalaga ang laptop. Hindi ka na babalik doon mag-isa. Kailangan kong kunin ang mga gamit at dokumento ko. Kukunin natin iyon mamaya. Naiwan sa bahay ang ID ko. Mga papeles ng kumpanya mula sa ahensya, mga susi sa safe. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa mga papeles. Napaupo si Alina sa isang upuan. Sa loob ng maraming taon, nabuhay siya sa tabi nito. At kahapon, napakatahimik nitong naghahanda ng hapunan habang tinatalakay kung saan siya dapat salubungin ng isang estranghero. Naglagay si Katrina ng isang basong tubig sa harap ng ina. May recording ka ba ng usapang iyon? Wala. Ang mga kamera sa labas ay nagre-record ng tunog. Pero ang mga nasa loob ay imahe lang. Ise-save natin lahat ng mayroon tayo. Kinopya ng anak ang bahagi ng umaga mula sa mga kamera. Isang kopya ang inilagay niya sa isang USB, ang isa pa ay ipinadala sa isang naka-encrypt na cloud drive. Huwag mong buksan ang mga mensahe mula kay Ramon para hindi niya makita na nabasa mo na. Hayaan mo siyang isipin na hindi mo pa nakikita. Alam naman niyang tumakas ako, pero hindi niya alam kung gaano nakarami ang alam mo. Nag-vibrate ang telepono. Tumatawag na naman ang asawa. Tinitigan ni Alina ang screen.
Walang lakas ng loob na sumagot. Sagutin mo, sabi ni Katrina. I-on mo ang speakerphone. I-on ko ang voice recorder. Binuksan ng anak ang app at tumango. Hello? Sabi ni Alina. Nasaan ka? Mahinahon ang boses ni Ramon, ngunit ang mga salita ay maikli at mariin. Kay Katrina. Bakit ka nagsinungaling na nasa bahay ka? Sumama na naman ang pakiramdam ko. Natakot ako na maiwan mag-isa. Pwede mo namang sabihin sa akin agad. Nagmamadali ka. Ayokong istorbohin ka. Bumalik ako pagkatapos ng 20 minuto. Wala ka na. Nanahimik si Alina. Tumahimik din sa kabilang linya. Alina, nag-aalala ako. Kakaiba ang kilos mo kaninang umaga, tapos nawala ka. Gusto ko lang makasama ang anak ko. Sinisiraan ka na naman niya sa akin. Kumunot ang noo ni Katrina. Dahil ganyan ang trato mo sa kanya, hindi ko man lang nabanggit na pupunta ako sa kanya. Paano ko siya tinatrato? Masyadong mabilis ang tanong, may halong pagdududa. Tinitiis mo lang siya. Sa halip na tanggapin mo siya. Huwag kang mag-imbento. Wala akong iniimbento. Malakas na bumuntong hininga ang asawa. Umuwi ka na. Mag-usap tayo ng walang saksi. Dito na ako hanggang gabi. Hindi ko iyan ipapayo. Banta ba iyan? Isang pakiusap. Na huwag mong sirain ang pamilya natin dahil sa mga haka-haka ng anak mo. Naputo lang tawag. Pinatay ni Katrina ang recording. Nag-aalala siya. Nanggigipit. Baka naintindihan niyang alam mo na ang tungkol sa transmitter. Hindi iyon sapat para makasiguro. Para mag-akusa. Oo. Pero sapat na para magsimula ng isang agarang investigasyon. Kasama ang testimonya ni Lira at ang recording mula sa mga kamera. Tinitigan ni Alina ang patay na screen. Bakit kanya galit na galit? Naiinis siya na mayroon kang isang taong hindi niya kontrolado. Pinayagan ko siyang magsalita ng masasamang bagay tungkol sa iyo. Noong una, nakikipagtalo ka. Pagkatapos, nagsimula kang makipagkita sa akin ng palihim na para bang may ginagawa kang kahiya-hiya. Umupo si Katrina sa tapat. Galit na galit ako roon, lalo na pagkatapos ng isyu sa kondo. 3 taon na ang nakalilipas, binilhan ni Alina ang anak ng kondo mula sa sarili niyang ipon bago pa sila ikasal, na bahagi ng kanyang personal na ari-arian. Nalaman ni Ramon ang transaksyon pagkatapos pirmahan ang deed of sale at nagwala ito. Sumigaw ito na dapat kumuha ng sariling mortgage si Katrina tulad ng lahat. Pagkatapos, sinabi niyang maghihintay lang si Katrina sa pagkamatay ng ina para hingin ang kalahati ng kanilang bahay. Tinawag ni Alina na karumal-dumal ang mga salitang iyon. Humingi ng tawad ang asawa. Nagdala ng mga bulaklak, ngunit tuluyan nang nasira ang relasyon nila ng dalaga. Palagi niyang binabalikan ang usapin ng mana, sabi ni Katrina. Kahit noong malusog ka pa, iniisip ko na takot si Ramon na mawalan ng tirahan. Magkasama ninyong binili ang bahay. Kalahati pa rin ang sa kanya. Itinaas ni Alina ang kanyang ulo. Kung may mangyari sa akin, ang parte ko ay mapupunta sa mga tagapagmana ayon sa batas. Gumawa ka ba ng testamento? Hindi. Kumuha si Katrina ng isang papel at gumuhit ng isang diagram. Kung ganoon, ang kalahati mo ay hahatiin ng pantay sa pagitan niya at sa akin. Ang sinabi ng maliit na si Julia tungkol sa malaking bahay ay hindi na parang isang pantasya ng bata. Ipinangako sa bata ang isang kuwarto kung saan kasalukuyang nakatira si Alina. Kinuwenta niya ang lahat. Pabulong na sabi. Posible, pero kailangan natin ng mga katotohanan. Nahanap ni Katrina ang numero ni Attorney Magdalena Torres na humahawak sa mga legal na transaksyon ng real estate agency. Tawagan mo siya. Sabihin mong kailangan mo ng agarang konsultasyon dahil sa banta sa buhay. Makalipas ang ilang minuto, nagtakda ng meeting ang abogada at hiniling na pumunta sila agad sa kanyang opisina. Nagpatawag sila ng taxi sa kabilang gusali. Sinalubong sila ni Attorney Magdalena Torres sa kanyang opisina, ibinaba ang mga blinds, at nagsimulang magsulat. Ibinigay ni Alina sa kanya ang recording ng usapan, ang video mula sa bakuran, mga larawan ng taguan sa bedside table, at ang numero ni Lira. Nasa asawa ko ang mismong locator, pagtatapos niya. Ang alampay, naiwan sa bahay. Handa po ba kayong maghain ng reklamo ngayon din? Oo. Kung ganoon, wag na po kayong maghanap ng anuman sa sarili ninyong paraan at huwag subukang pilitin ang asawa na umamin. Maingat na siya ngayon. Kailangan kong kunin ang mga dokumento ko. Pagkatapos lamang mag-report sa pulis at may kasamang mga opisyal. Kapag may banta sa seguridad, hindi kayo maaring bumalik doon mag-isa. Hiniling ng abogada kay Katrina na gumawa ng isang timeline ng mga pangyayari.
Kinumpirma ito ni Alina gamit ang kanyang call logs at mga recording mula sa mga kamera. Huwag po kayong magbubura ng anumang mensahe, babala ng abogada. Kailangang itago ang mga orihinal. Kapag kumukuha ng mga screenshot, siguraduhing nakikita ang petsa, oras, at numero ng telepono. Sa istasyon ng pulis, tinanggap sila ni Police Major Ricardo Santiago mula sa Criminal Investigation Division. Pinakinggan niya ang recording at hiniling kay Alina na idetalye ang mga pangyayari. Tumagal ng halos 2 oras ang pagbibigay ng testimonya. Nagkwento siya ng walang mga hula. Ipinapakita lamang ang mga kilos, sinabi ng bawat panig, at ang oras ng mga pangyayari. Binanggit niya rin ang nakaplanong paglalakbay sa Sabado, ang address ng bahay sa labas ng syudad, ang kawalan ng kotse, at ang tahimik na kahabaan ng daan mula sa sakayan ng bus. Sino ang nag-ayos ng meeting na iyon? Tanong ni Santiago. Tumawag ang may-ari sa ahensya. Ang empleyado ko ang nakausap niya. Nakita ni Ramon ang entry sa kalendaryo at nagsimulang kumbinsihin ako na pumunta roon. Ang contact details ng may-ari ay nasa telepono ko sa trabaho at sa database. Sa ngayon, wag po muna kayong makipag-ugnayan sa kanya. Nilinaw ng Major ang impormasyon tungkol kay Veronica, Julia, at sa hindi kilalang salarin. Sumagot si Alina na narinig niya ang boses ng bata mula sa telepono sa banyo, ngunit halos hindi niya marinig ang boses ng kalaguyo. Handa si Lira na patunayan ang kanyang mga sinabi. Mabuti. Tinawagan ni Santiago ang babae sa harap ni Alina, nagpakilala, at inalok na pumunta sa istasyon. Pumayag ito. May matutuluyan po ba kayo ngayong gabi? Tanong niya sa anak. Alam ba ng asawa niyo ang address na ito? Oo. Kung ganoon, magpalit kayo ng lugar. Kahit ilang araw lang. Huwag niyong sabihin kanino man kung nasaan kayo, maliban sa isang malapit na tao at sa inyong abogado. Tumutol si Katrina, sinabing sa kanya titira ang ina at idinagdag na iimbitahan niya ang isang kaibigan para magdamag para hindi sila mag-isa. Pumayag ang opisyal sa solusyong ito, sa kondisyon na lahat sila ay sa apartment ng anak matutulog. Maaaring pumunta ang asawa at subukang pilitin kayong mag-usap. Hindi natin maaaring payagan ang isang mapanganib na komprontasyon. Paano ang mga dokumento? Ang kaligtasan ang prioridad. Ipapaalam namin sa inyo ang mga susunod na hakbang kung kinakailangan ng inyong kooperasyon. Hindi siya nangako ng agarang pag-aresto. Naintindihan ito ni Alina. Ang isang nakakabahalang usapan na narinig sa likod ng saradong pinto ay hindi sapat para akusahan ang isang tao ng paghahanda sa pagpatay. Dumating si Lira sa istasyon, kasama si Tita Cristina. Nagdala ang dalaga ng isang notebook ng trabaho na may mga tala. Sa pahina na may kaukulang petsa, may nakasulat, alampay, tatak, aparato, cash. Sa tabi, nakasulat ang halaga. Itinatala ko ang mga order para sa sarili kong record, paliwanag niya. Hindi nagbigay ng pangalan ng kliyente. Inanyayahan siya ni Santiago sa kanyang opisina. Pinaghintay sina Alina at Katrina sa pasilyo. Samantala, tiningnan ni Katrina ang telepono ng ina. Mayroon kayong konektadong family accounts. Nakikita ni Ramon ang mga aparato na nakakabit sa kanyang profile. Ako mismo ang nag-setup niya noong nakaraang taon nang mawala ko ang telepono ko. Pinatay ko na ang location services, sabi ng anak. Sa salaming pinto, nakita ni Alina si Lira na sumasagot sa mga tanong. Ang kanyang tiyahin ay nakaupo sa tabi. Isinasapanganib ng dalaga ang reputasyon ng kanilang negosyo at ang sariling kapayapaan para sa isang estranghero. Nag-vibrate ang telepono. Nagpadala si Ramon ng mensahe. Gusto na naman niya tayong pag-awayin. Huwag mong hayaang sirain niya ang buhay mo. Umuwi ka na. Mahal kita. Ipinakita ni Alina ang screen sa abogada. Tinawag nito si Major Santiago. Kinunan niya ito ng larawan gamit ang kanyang service phone at hiniling na huwag sumagot. Pagsapit ng gabi, sa apartment ni Katrina, ramdam na ramdam ang tensyon. Nasa mesa ang mga timeline ng mga pangyayari at ang pendrive na may mga kopya ng video. Dumating si Bea pagkatapos ng trabaho na may dalang bag. Kaibigan niya si Katrina mula pa noong kolehiyo at agad na tiningnan ang mga kandado pagpasok. Nagdala ako ng bathrobe, tsinelas, sepilyo, at herbal na pampakalma para sa inyo, sabi niya kay Alina. Salamat, hindi mo na sana kailangan pang masangkot dito. Isang gabi lang, hindi nito sisirain ang buhay ko. Sa kusina, ipinaliwanag ni Katrina kung bakit hindi makauwi ang ina. Tahimik na nakinig si Bea, isang beses lang nagtanong. Ang alampay ay para subaybayan kung saan siya pupunta? Oo, bukas.
Dapat lalakarin ni Mama ang halos 1 kilometrong tahimik na daan mula sa sakayan. Kung ganoon, hindi tayo magbubukas kanino man. Baka dumating si Ramon, sabi ni Alina. Hayaan mo siyang tumawag. Kung tuluyan akong tatangging makipag-usap, malalaman niyang nabisto na natin ang plano niya. Sa huling oras, nagpadala ang asawa ng 2 mensahe. Sa una, hiniling niyang kumalma siya at huwag makinig sa anak. Sa pangalawa, sinabi niyang binili niya ang paborito niyang mamahaling tsokolate at balak niyang pumunta. Ipinaalam niya ito kay Major Santiago. Inutusan ng opisyal na siya mismo ang magtakda ng lugar ng pagkikita. Kung sakaling dumating si Ramon sa harap ng gusali, dapat tawagan si Major bago siya papasukin sa gusali. Mga 8:00 ng gabi, isang pamilyar na kotse ang pumarada sa bakuran. Unang nakita ito ni Katrina mula sa balkonahe. Dumating na siya. Kinuha ni Ramon ang mga bag ng pinamili at isang bouquet ng puting rosas, pagkatapos ay naglakad patungo sa entrance. Tinawagan ni Katrina si Santiago at in-on ang speakerphone. Dumating na po ang asawa niya. Mukhang may dala siyang mga pinamili at bulaklak. Huwag ninyo siyang papasukin sa loob ng apartment, utos ng Major. Ang usapan ay sa pasilyo lamang. Kung magsisimula siyang magbanta o subukang pumasok, tapusin ninyo ang pagkikita. I-on ninyo ang recorder ng mas maaga. Tumunog ang intercom. Isinuot ni Alina ang pulang bathrobe na dala ni Bea. Isinuksok ni Katrina ang maliit na recorder sa bulsa ng ina at tiningnan ang ilaw. Gumagana. Ako, mananatili sa kuwarto, sabi ni Bea. Ako naman sa kusina. Kung makita niya tayong tatlo, maghihinala siya. Binuksan ni Alina ang pinto ng gusali. Nang nasa palapag na si Ramon, tinanggal ng asawa ang kadena, bahagyang binuksan ang pinto at huminto sa may pintuan. Mukhang pagod ang asawa. Hawak niya ang mga bulaklak, isang balutan, at mabibigat na bag. Papasukin mo ba ako? Ayaw ni Katrina na mag-usap tayo sa kuwarto. Pumunta ako rito para sa'yo. Dito na tayo mag-usap. Tumingin si Ramon sa likod niya. May ilaw mula sa kusina, ngunit hindi nakikita ang anak. Sige, pero sandali lang. Ibinaba niya ang isang bag sa sahig at ibinigay sa kanya ang bouquet. Bumili ako ng mga puting rosas. Sabi mo, sumasakit ang ulo mo sa mga lili. Naaalala mo? Kinuha ni Alina ang mga bulaklak. Naaalala ng asawa ang maliliit na bagay, ngunit kasabay nito, kaya niyang planuhin ang mga detalye ng kanyang ruta kasama ang ibang babae. Heto ang mga pinamili at tsokolate na may seresa. Malamang walang masyadong makakain sa bahay ni Katrina. Gusto ko kayong alagaan. Binuksan niya ang papel. Sa loob, naroon ang lilang alampay. Mas humigpit ang hawak ni Alina sa mga tangkay ng rosas. Dinala mo ito? Siyempre. Kaninang umaga, napansin kong natastas ang tahi at dinala ko sa isang kakilalang mananahi. Inayos niya ang tatak. Mabilis niyang natapos. Mga 10 minuto lang siguro. Ipinakita ni Ramon ang gilid ng tela. Mukhang bago ang mga tahi. At sa ilalim ng tatak, muling nakapa ang isang umbok. Nangangahulugan iyon na bumalik na sa dati nitong lugar ang locator. Kunin mo. Lumalamig na. Baka mawala ko na naman. Hindi mo na iyan mawawala. Itatali mo lang ng mas mahigpit. Tinanggap ni Alina ang alampay at inilagay sa ibabaw ng bag ng pinamili. Kaya ka ba pumunta dahil sa alampay? Dahil sa'yo? Lumapit ito, ngunit hindi lumampas sa pintuan. Buong araw akong hindi makapag-concentrate sa trabaho. Umalis ka. Nagsinungaling. Pinatay ang GPS location at hindi na sinasagot ang mga tawag. Naiisip mo ba kung ano ang naramdaman ko? Kailangan ko lang makasama si Katrina. Kinumbinsi ka niya. Nakaaway mo ako. Buong araw, hindi namin pinag-usapan ang tungkol sa iyo. Hindi ako naniniwala. Ibinaba ni Alina ang bouquet para hindi mahigpitan ang bulsa ng bathrobe. Ramon, pagod na ako. Ayokong makipag-away. Lumambot ang tono ng kanyang boses. Ako rin. Umuwi na tayo. Dito muna ako ngayon. At bukas, dumating ang sandali kung bakit siya nagpa siyang buksan ang pinto. Bukas, may meeting ako tungkol sa bahay na iyon sa labas ng syudad. Pupunta ako para tingnan dahil naglaan na ng oras ang kliyente. Pagbalik ko, kay Katrina ulit ako matutulog. Sa linggo na ako uuwi. Isang kislap ng ginhawa ang dumaan sa mukha ng asawa na agad niyang itinago. Nagpasya kang hindi na i-cancel ang biyahe? Hindi maaaring mawalan ng mahalagang property ang ahensya dahil sa isang away pampamilya. Tama, tumingin ito sa alampay. Mananatili sa talyer ang kotse hanggang Lunes, kaya magbubus ako. Puwede kitang ihatid. Sabi mo,
Abala ka sa umaga sa team building ng kumpanya. Pwede akong umalis ng mas maaga. Hindi na kailangan. Hindi naman gaanong kalayo mula sa terminal. Maganda raw ang panahon. Maglalakad na lang ako. Tumango si Ramon. Tumawag ka kapag nakarating ka na. Mahina ang signal doon. Kahit mag-text ka na lang bago ka bumaba ng bus. Sige. Muling napunta ang kanyang tingin sa tatak. Isusuot mo iyan bukas. Malamig ang aircon sa bus. Kaya isuot mo. Ang regalo ko ay malapit sa iyo. At mas panatag ako na hindi ka giniginaw. Ito ay tunog ng pinakamatamis na pag-aalala. Kung may makikinig sa recording na ito nang hiwalay sa iba pang mga pangyayari, hinding-hindi sila makakahanap ng banta. Sa linggo, magluluto ako ng tanghalian. Nagpatuloy si Ramon. Isda, gulay, at iyong SARS ang ginawa ko noong bagong taon. Uupo tayong dalawa at mahinahong mag-uusap. Naiintindihan ko na naging malamig ako nitong mga nakaraang araw. Pagod ako sa trabaho. Sa bahay, palagi tayong nag-aaway tungkol kay Katrina. Hindi na maaaring magpatuloy ito. Anong iminumungkahi mo? Magsimula ulit? Nang walang paghihinala, panunumbat, at pagtakas pagkatapos ng bawat away, halos hindi napigilan ni Alina ang isang mapait na ngiti. Nangangako ang asawa ng isang bagong simula sa babaeng inihahanda niya para sa katapusan. Mag-uusap tayo sa linggo. Babalik ka ba talaga? Oo. Maingat siyang niyakap ni Ramon. Hindi gumalaw si Alina. Dumampi ang kanyang pisngi sa malamig na tela ng kanyang jacket. Mahal kita, pabulong nitong sabi. Sa bulsa ng bathrobe, patuloy na gumagana ang recorder. Kailangan ko ng panahon. Ibibigay ko sa iyo. Umatras ang asawa, hinaplos ang kanyang buhok, at hinalikan siya sa labi. Pinayagan ito ni Alina. Alam na sa likod ng pinto ng kusina. Hirap na pinipigilan ni Katrina ang pagnanasang lumabas. Mag-ingat ka bukas. Malamang tahimik ang daan doon. Hindi ka pa naman nakapunta sa bahay na iyon. Tiningnan ko ang address sa mapa. Nakita ko na may gubat sa tabi at isang lumang tibagan ng graba. Isang kilabot ang dumaan sa likod ni Alina. Ngunit, nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha. Pinag-aralan mong mabuti ang ruta ko. Nag-aalala ako sa asawa ko. May masama ba roon? Wala. Ibinigay niya ang pangalawang bag. Tumawag ka sa umaga. Tatawag ako. Lumabas si Ramon at nagsimulang bumaba sa hagdan. Isinara ni Alina ang pinto. Inilagay ang kadena at sumandal sa dingding. Halos mahulog ang mga pinamili mula sa kanyang mga kamay. Tumatakbong lumabas si Katrina mula sa kusina. Binanggit niya ang tibagan ng graba. Ang address, nakita niya sa kalendaryo, ang mapa, sa internet, pero para saan ang pagsusuri ng asawa sa paligid ng isang ari-arian ng iba? Kinuha ni Bea ang mga bag ng pagkain. Una, patayin mo ang recording. Kinuha ni Alina ang recorder. Wala siyang sinabing direkta, pero kinumpirma niyang alam niya ang ruta, ang tahimik na daan, at ang tibagan, sabi ni Katrina. At pilit niyang isiniksik sa iyo ang alampay na iyon pabalik. Sa kusina, nagsusuot si Bea ng disposable gloves at inilipat ang lilang tela sa isang malinis na plastic bag. Huwag niyong hawakan ang tatak hanggang dumating ang mga pulis. Ang pagkain, huwag niyo ring galawin, paalala ni Katrina. Tumawag si Alina kay Santiago. Hiniling niyang huwag buksan ang anuman at dumating siya pagkalipas ng 40 minuto kasama ang isang forensic technician at isang pulis mula sa Operations Division, si Sarhento ng Pulis Monica de la Cruz. Vertex iRich Citation Chip 1, Vertex iRich Citation Chip. Bago simulan ang pagsisiyasat, tinanong kung sino ang humawak sa mga gamit. Naitala ito sa protocol. Kinunan ng litrato ang alampay sa loob ng bag, pagkatapos ay inilatag sa isang malinis na ibabaw. Sinukat ng technician ang posisyon ng tatak at dahan-dahang kinalas ang mga tahi. Sa ilalim ng tela, lumitaw ang isang patag na itim na locator. Isinulat niya ang serial number nito at isinilid ng hiwalay ang aparato. Isasauli niyo ba iyan sa alampay? Tanong ni Katrina. Pagkatapos ng lahat, isasama ang aparato sa mga file ng kaso bilang ebidensya. Sagot ni Santiago. Ngunit sa ngayon, gagamitin natin ito sa ating operasyon. Bukas ng umaga, kukunin namin ito rito. Kailangang gumalaw ang transmitter na para bang lahat ay naaayon sa kanilang plano. Pinakinggan ang buong recording. Walang malinaw na pag-amin sa kasalanan. Si Ramon ay kumilos ng may pag-aalala, tulad ng isang mapagmahal na asawa. Makakatulong ba ang sinabi niya tungkol sa lumang tibagan? Tanong ni Alina. Susuriin ito kasama ang iba pang ebidensya. Sa sarili nito,
Wala itong pinapatunayan. Ang mapa ay magagamit ng sinuman. Ano ang mangyayari bukas? Maghahanda kami ng isang operasyon para tiyakin ang inyong kaligtasan at i-verify ang mga nakalap na impormasyon. Hindi kayo pupunta sa lugar. Inaasahan ni Ramon na gagalaw ang locator sa napagkasunduang ruta. Isinaalang-alang namin iyon. Tinanggal ni Sargento Monica de la Cruz ang kanyang jacket at tumayo sa tabi ni Alina. Halos magkasing tangkad at magkasing katawan sila. Mas madilim ang buhok ng pulis, ngunit mula sa malayo, maitatago ang pagkakaiba sa pamamagitan ng isang sombrero at makeup. Ako ang pupunta sa halip ninyo, sabi niya. Sa bus, may kasama akong escort. Sa tabi ng mga puno, ilalagay namin ang isang assault team. Namutla si Katrina. Paano kung armado ang salarin? Kaya nga mananatili ang inyong ina sa bahay. Magkakaroon ako ng bulletproof vest, komunikasyon at mga kasama sa ilang strategic points. Kailangan niyang umatake para mahuli ninyo siya. Sumingit si Santiago. Walang sino man ang maghihintay hanggang sa malagay sa panganib ang kalusugan. Ang batayan para sa pag-aresto ay susuriin batay sa kilos ng salarin. Hindi kami nagbibigay ng mga detalye ng taktika. Ipinakita ni Alina kay De La Cruz ang kanyang paraan ng paggalaw, kung paano niya itinatali ang alampay, at kung paano niya dinadala ang kanyang bag. Nagdala si Katrina ng halos kaparehong sapatos. Kunin niyo po ang jacket ko, sabi ni Alina. Kukunin ko, sagot ni De La Cruz. Mula sa malayo, makikilala ng salarin sa pamamagitan ng signal ng locator at ng lilang alampay. Sa malapitan, makikita niya ang mukha ko kapag huli na para umatras. Tinukoy ni Major Santiago ang iskedul ng bus, mga hintuan, ang pangalan ng may-ari ng bahay, at ang pangalan ng empleyado ng ahensya na tumanggap ng tawag mula sa kliyente. Sa umaga, tatawagan ninyo ang inyong asawa. Utos niya. Sasabihin ninyo na umalis na kayo, at dahil malamig sa bus, isinuot ninyo ang alampay na iyon. Huwag po kayong magdaragdag ng anuman. Pagkatapos, kukunin ng aming opisyal ang inyong telepono hanggang matapos ang operasyon. Mananatili kayo rito kasama ang inyong anak at kaibigan. Maaaring pumunta si Ramon sa gusali. Minamanmanan na namin siya. Huwag magbukas kanino man. Ang alampay at transmitter ay mananatili sa inyo hanggang umaga. Paalala ni Santiago. Nagdala si Katrina ng isang nakaprint na mapa ng lugar. Mula sa terminal ng bus, ang daan ay papunta sa pagitan ng mga bihirang bahay, pagkatapos ay lumiliko papunta sa gubat. Sa kanan, nagsisimula ang dalisdis ng dating tibagan. Medyo malayo pa, naroon ang bahay. Gusto ba talagang makipagkita ng may-ari? Tanong ni Alina. Sinusuri namin ang lead na iyon. Sa ngayon, ipinapalagay namin na walang naghihintay sa inyo sa property na iyon. Maaaring bahagi ng plano ang kliyente. Maraming posibilidad. Huwag po kayong gumawa ng mga agarang konklusyon. Muling tiningnan ni Alina ang plano. Bukas, isang estrangherong babae ang lalakad sa daang iyon, at ang taong nag-aabang sa kanya sa gubat ay maniniwala na nakikita niya ang kanyang biktima. Nang umalis ang mga pulis, naiwan sa mesa ang mga bulaklak, tsokolate, at mga pagkain. Sariwa ang mga puting rosas, na para bang inihatid ng isang huwarang asawa na gustong ayusin ang isang simpleng away. Inilagay ni Bea ang bouquet sa isang florera. Itatapon ko ba ito? Hayaan mong manatili hanggang bukas. Gusto kong tandaan kung ano ang itsura ng di umano'y pag-aalaga. Nasa ilalim ay may malamig na kalkulasyon. Dinala ni Katrina ang mga bag sa pinakamalayong sulok. Pagkatapos ng lahat ng ito, hindi ka na babalik doon. Pupunta ka lang para kunin ang mga gamit mo at may kasamang pulis. Inilatag ni Bea ang sofa sa sala. Humiga si Katrina sa tabi ng ina at ang kaibigan ay sa isang natitiklop na upuan. Bago maghating gabi, nagpadala si Ramon ng isang text. Salamat sa pakikipag-usap mo sa akin. Sa linggo, hinihintay kita na may tanghalian. Bukas, siguraduhing isuot mo ang alampay ko. Malamig ang aircon sa biyahe. Ipinadala ni Alina ang screenshot kay Santiago. Dumating ang sagot pagkatapos ng 1 minuto. Pakiusap, huwag burahin ang mensahe. Huwag sumagot. Inilapag niya ang telepono sa mesa at pinatay ang ilaw. Hindi siya dinalaw ng antok. Sa likod ng dingding, umuugong ang refrigerator. Sa bakuran, may kumalabog na pinto ng kotse. Ma, sabi ni Katrina sa dilim. Oo, palagi kang may pagkakataon na magsimula muli. Naalala ni Alina ang halik sa pasilyo, ang mga bag ng pinamili, at ang alampay na buong pag-aalalang ipinasuot sa kanya ng asawa para sa biyahe.
Wala nang ibang paraan, mahinang sagot niya. Sa parehong oras, sa opisina ng pulis, sinusuri ni Santiago ang plano ng lugar. Sinusukat ni Sargento Monica de la Cruz ang jacket ni Alina, at ang mga technician at SWAT team ay nagmamarka ng mga strategic points sa gubat at sa tibagan. Nagsimula na ang direktang paghahanda. Sa Sabado, nagising si Alina ilang minuto bago tumunog ang alarm. Madilim sa kuwarto. Ang siwang lang sa ilalim ng pinto ang nagpapahiwatig na may ilaw sa kusina. Gising si Bea. Nakaupo ito sa mesa, nakasuot ng mainit na sweater, may hawak na tasa ng tsaa, at nakikinig sa bawat tunog mula sa labas. Nakahiga si Katrina sa tabi ng ina, ngunit nagmulat ng mata pagkatapos gumalaw ni Alina. Anong oras na? 15 minutes pa. Malapit na sila. Isinuot ni Alina ang bathrobe at pumasok sa kusina. Ang lilang tela ay nasa isang transparent na bag sa isang hiwalay na upuan. Pagkatapos ng pagsusuri, ibinalik ito sa may-ari hanggang umaga na may babalang huwag hawakan ang tatak. Naroon pa rin ang GPS. Kailangang lakbayin ng transmitter ang rutang itinakda ni Ramon para kumbinsihin siyang sumusunod ang asawa sa kanyang plano. Isang madilim at hindi markadong police car ang huminto sa tapat ng gusali. Huminto ito hindi sa mismong entrance, kundi medyo malayo sa likod ng mga nakaparadang sasakyan. Mula sa loob, lumabas si Major Ricardo Santiago at kasunod niya si Monica de la Cruz. Suot ng sarhento ang jacket ni Alina. Itinago niya ang kanyang buhok sa ilalim ng isang sombrero at dahil sa make-up, mula sa malayo ay kamukhang-kamukha niya ito. Pati ang kulay at laki ng bag ay tinumbasan. Pinindot ng Major ang intercom. Kami ito. Binuksan ni Katrina ang pinto. Unang pumasok si De La Cruz at kasunod si Santiago. Tumayo siya sa harap ng salamin sa pasilyo. May pagkakahawig ba? Tanong niya. Tiningnan ni Alina ang kanyang jacket, ang maliwanag na scarf na isinuksok sa kuwelyo at nakaramdam ng biglaang panghihina. Mula sa likod, malaki, sapat na iyan. Ang inupahang tao ay nag-aabang ng isang babaeng nag-iisa na may lilang alampay na may transmitter. Ang mukha ko, sa malapitan, makikita niya lang kapag wala na siyang matatakbuhan. Kinuha ni Katrina ang telang pashmina mula sa plastic. Tingnan niyo kung gumagana ang aparato. Kinuha ni De La Cruz ang telepono ng pulis. Naghintay ng pahintulot mula sa technician at kinumpirma. Stable ang signal. Ipinulupot niya ang tela sa kanyang leeg tulad ng ginagawa ni Alina noong nakaraang araw. Isang dulo ay nakalaylay sa dibdib, ang isa pa sa likod. Masyadong maluwag, sabi ng may-ari. Palagi kong hinihigpitan sa ilalim ng baba. Hinigpitan ng sarhento ang buhol. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Major Santiago. Hinihiling na tawagan ni Alina ang asawa sa kanyang harapan. Nauna ng inon ang recording. Agad na sumagot si Ramon. Gising ka na? Oo. Naghahanda na akong umalis. Kumusta ang pakiramdam mo? Maayos naman. Malamig ang aircon sa bus, kaya isinuot ko ang alampay mo. Magaling. Ang ganda mo riyan. Tumingin si Alina sa pulis. Pupunta ako, titingnan ng bahay, at babalik kay Katrina. Bukas, uuwi na ako. Hinihintay kita. Tumawag ka pagkatapos ng meeting, kung papayag ang signal, at mag-ingat ka. Pinatay niya ang tawag. Naging malamig na parang yelo ang kanyang mga daliri. Mula ngayon, ang telepono ay hawak na ni Sargento de la Cruz, utos ni Santiago. Maaaring subaybayan ng asawa ang lokasyon sa family app. Magtutugma ang parehong signal mula sa telepono at sa GPS sa alampay. Ibinigay ni Alina ang kanyang smartphone. Isinuksok ito ni De La Cruz sa kanyang bag kasama ang police radio. Hanggang sa susunod na abiso, huwag kayong lalabas ng apartment at huwag magpapasok ng sinuman. Ulit ng Major. Tiyak na titingnan ni Ramon kung aktibo kayo. Minamanmanan na namin ang gusali. Kung sakaling dumating siya sa pinto, huwag ninyong pansinin. Mag-ingat kayo roon, mahinang sabi ni Katrina habang hinahawakan ng pulis ang doorknob. Tumingin sa kanya si De La Cruz ng may buong seryoso. Salamat, gagawin ko ang lahat ayon sa procedure. Kami na ang tatawag sa inyo. Sa numero ni Katrina, dagdag ni Santiago. Inihatid ni Alina ang mga opisyal sa labasan. Inayos ni Monica de la Cruz ang kuwelyo ng Amerikana ng iba. At sandaling nagkatagpo ang kanilang mga mata. Pareho silang may kamalayan. Isa sa kanila ay malapit ng danasin ang pinakamahirap na sandali, na sa plano ng salarin ay nakalaan para sa isa pa. Pagkaalis nila, isang nakakatakot na katahimikan ang namayani. Nagtimpla si Bea ng bagong tsaa, ngunit walang kumuha ng tasa. Sumakay si Sargento de la Cruz sa parehong bus na dapat sanang sakyan ni Alina. Sa sasakyan,
Mayroon ding 2 pulis na nakasibilyan na nagpapanggap na ordinaryong pasahero. Ang natitirang bahagi ng team ay mas maaga nang pumuwesto sa paligid ng gubat, sa abandonadong tibagan, at sa mismong daan. Sa terminal, bumaba ang opisyal ng mag-isa. Ang lente ng isang nakatagong kamera mula sa isang hindi markadong sasakyan ay patuloy na nagpapadala ng imahe sa headquarters. Sinusubaybayan ng isang technician ang kumikislap na tuldok ng locator sa screen. Gumagalaw ang tracker sa eksaktong rutang inaasahan ng mga nag-utos. Una, nilampasan nito ang mga kalat-kalat na bahay. Pagkatapos, ang aspalto ay naging graba. Sa kaliwa, may isang maliit na gubat. Sa kanan, isang malalim na hukay ng tinubuang damo na tibagan. Sa di kalayuan, makikita na ang bubong ng target na property. Dahan-dahang naglakad si Monica de la Cruz na may bag na nakasabit sa balikat. Sa ilalim ng kanyang jacket ay may nakatagong bulletproof vest. Sa kanyang pulso, may isang silent alarm. Sa isang kurbada ng daan, nakita niya ang isang kulay abong van na nakaparada sa ilalim ng mga puno, hindi kita mula sa sakayan ng bus. Walang tao sa likod ng manibela. Bigla, mula sa likuran, isang lalaki ang mabilis na naglakad. Nakasuot ito ng madilim na damit, isang sombrero, at isang face mask na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Ang kanang kamay niya ay malalim na nakasuksok sa bulsa ng jacket. Hindi bumagal sa paglakad ang sarhento. "Ma'am, sandali lang po," sigaw nito. Lumingon lang siya ng bahagya. "Siguro papunta kayo sa number 17. Inutusan ako ng may-ari." Nagbabala siya na bantayan daw, dahil dito sa daan, minsan may mga asong nakakawala. Sinikap ng lalaki na magsalita sa isang ordinaryong tono. Ngunit sa bawat salita ay papalapit siya at itinutulak siya patungo sa bangin, pinuputol ang kanyang daan para makatakas. Wala pang 5 metro ang pagitan nila. Sabi ng may-ari, sasalubungin niya ako mismo. Sagot ng ahente ng pulis. Nagbago ang plano. "Halika na, dito ang shortcut." Itinuro niya ang isang matarik na daan pababa sa tibagan. "Mananatili ako sa daan." At sa kanya inilabas ang kamay mula sa bulsa. Kumislap ang talim ng isang kutsilyo. Gamit ang kabilang kamay, hinawakan niya ang strap ng kanyang bag. "Akin na ang cellphone mo at huwag kang maingay." Biglang umatras si De La Cruz, pinipindot ang nakatagong butones sa kanyang manggas. "Lumayo ka." Sumugod ang salarin. Nahawakan lang niya ang nakalaylay na lilang dulo ng alampay at hinila ng buong lakas ang babae, sinusubukang dalhin siya sa pagitan ng mga puno. Sa sandaling iyon, nabuhay ang mga halaman. Lumabas mula roon ang 3 nakamaskarang opisyal mula sa SWAT, habang 2 pa ang humarang sa kanyang daan pabalik sa van. "Pulis! Ibaba mo iyan sa lupa! Dapa!" Nagulat ang salarin, binitawan ang tela, at sinubukang tumakas sa dalisdis. Ngunit, nawalan siya ng balanse sa maputik na lupa at bumagsak, hindi na makatayo bago siya mapin ng matigas na tuhod ng isang opisyal. Makalipas ang ilang sandali, narinig niya ang pag-click ng posas. Sa paghahanap, sa harap ng mga testigo, natagpuan sa damit ng salarin ang isang kutsilyo, isang teleskopikong batuta, mga plastic na zip tie, at isang prepaid na cellphone na walang nakasulat na contact. Sa loob ng bulsa, mayroon siyang nakaprint na litrato ni Alina. Ito ay kuha ilang araw pa lang ang nakalipas na may lilang alampay na kinuha sa labas ng real estate agency. Sa loob ng van, natagpuan ng mga pulis ang isang pala, isang galon ng gasolina, damit na pamalit, at isang malaking plastic bag. Sa ilalim ng upuan, may mga nakatagong nakaw na plaka. Itinala ang mga gamit, isinilid sa mga evidence bag, at dinala. Ang nahuli ay si Arthur Gomez. Ilang taon na ang nakalilipas, lumabas siya sa kulungan matapos magsilbi ng sentensya para sa brutal na pagnanakaw at ilegal na pag-aari ng baril. Sa simula, sinabi niyang gusto lang niyang nakawin ang bag ng isang nagdaraan. Hindi na nakipagtalo si Major Santiago. Inutusan na bigyan siya ng abogado at ipasa ang kaso sa piskal. Samantala, ang telepono ay tumutunog sa loob ng evidence bag. Kumislap ang screen, nagpapahiwatig ng isang mensahe mula sa numero ni Veronica. Huminto ang tracker. Anong nangyari dyan? Hindi siya nakatanggap ng sagot. Halos sa parehong sandali, si Ramon, na nasa isang company outing pa rin, ay paulit-ulit na nire-refresh ang GPS module sa kanyang smartphone. Matagal nang nananatiling nakatigil ang signal sa lugar ng lumang tibagan, at sa huli ay tuluyang nawala. Sinubukan niyang tawagan ang telepono ng asawa, ngunit ito ay nasa bulsa ni Sargento de la Cruz,
na nagtatala lamang ng mga hindi nasagot na tawag. Makalipas ang ilang sandali, nagpadala siya ng text message. Nasaan ka? At hindi nagtagal, idinagdag niya, sagutin mo ito ngayon din. Sa apartment ni Katrina, wala pang alam ang mga babae. Silang tatlo ay nakaupo pa rin sa kusina, ninenerbiyos na tumitingin sa orasan. Paulit-ulit na tumatayo si Alina, lumalapit sa bintana, at bumabalik. Bago mag-alas 10, sa wakas ay nakatanggap si Katrina ng tawag mula kay Major Santiago. Nahuli na ang salarin, walang nasaktan. Nagpapatuloy ang mga susunod na hakbang. Pakiusap, huwag pa ring lumabas. Dahan-dahang ipinikit ni Alina ang kanyang mga mata. Mahigpit siyang niyakap ng anak, at pagkatapos ay niyakap din sila ni Bea. Tapos na, pabulong na sabi ng anak. Hindi pa, sagot ng ina. Sa ngayon, hawak pa lang nila ang nasa gubat. Dumating ang mga pulis para sa telepono ni Alina upang idokumento ang panliligalig sa pamamagitan ng mga mensahe mula sa kanyang asawa. Iniiwasan ni Santiago na magbigay ng mga detalye tungkol sa investigasyon. Isang bagay lang ang hindi niya itinago, ang mga kagamitang natagpuan sa salarin ay lubos na sumasalungat sa teorya ng isang aksidenteng pagnanakaw. Maaari na ba akong bumalik sa aking bahay? Tanong ni Alina. Hindi pa. Nagsisimula pa lang ang mga operasyon at proseso. Pakiusap, sundin ang mga utos ng piskal at mga investigador. Ang lilang alampay ay itinuring na isa pang ebidensya. Si Gomez ay nagsimulang magbigay ng testimonya sa istasyon ng pulis sa harap ng kanyang abogado. Binasa sa kanya ng piskal ang mga paratang at muling nagsimulang magsinungaling ang akusado tungkol sa isang pagtatangkang pagnanakaw. Kalmadong inilatag ng investigador sa mesa ang lahat ng nakunan ng larawang ebidensya, ang litrato na may lilang tela, ang mga zip tie, ang mga nakaw na plaka, at ang laman ng van. Pagkatapos, nagtanong siya, para saan sa isang ordinaryong magnanakaw na ang layunin ay kaunting pera, ang impormasyon mula sa isang tracking module, mga detalyadong mapa ng lugar, at ang plano ng ruta ng isang walang kalaban-laban na babae? Humingi ng pahinga ang bandido para makipagkonsulta sa kanyang abogado. Pagbalik niya, nagpahayag siya ng kahandaang makipagtulungan. Inihayag ni Gomez na si Veronica ang nag-udyok sa kanya sa pamamagitan ng isang malayong kamag-anak. Ang bayad ay katumbas ng isang mamahaling sasakyan, at ang paunang bayad ay ibinigay ng cash. Ang natitira ay naghihintay sa kanya sa isang deposito kapag naging pampubliko na ang balita tungkol sa pagkamatay ni Alina. Simple ang plano, kunin ang pitaka, tanggalin ang anumang alahas, saksakin, at pagkatapos ay stage ang isang pagkahulog mula sa matarik na bangin ng tibagan upang magmukhang isang aksidente. Ang GPS ay tumulong sa eksaktong kalkulasyon kung saan dapat abangan ang biktima. Ayon kay Gomez, personal siyang nakipagkita sa nag-utos sa parking ng isang mall kung saan ibinigay ang litrato ng asawa, ang deskripsyon ng kanyang damit na may lilang alampay, at impormasyon tungkol sa kawalan ng trapiko malapit sa dating minahan. Agad na nakumpirma ang bersyon na ito. Nakuhanan ng mga CCTV camera ang pagkikita sa parking. Pinatunayan ng mga billing record ang ugnayan sa pagitan ni Veronica at ng nahuling bandido habang ipinakita ng mga bank log ang pag-withdraw ng malaking halaga bago ibigay ang paunang bayad. Sinuri rin ang mga hard drive sa apartment ng Kalaguyo at na-recover ng mga police IT expert ang di umano'y permanenteng tinanggal na mga pag-uusap. Natagpuan doon ang mga mapa ng property at ng subdivision kung saan isinagawa ang mga lihim na pagmamanman. Ito ay sapat na para sa isang aresto. Hinuli si Veronica sa harap ng gusali ng kanyang ina matapos niyang sunduin ang kanyang anak. Agad na ipinasa ang bata sa pangangalaga ng lola na hindi nakatanggap ng sagot sa mga naghihisteryang tanong ng bata. Bakit nila kinukuha ang kanyang mommy? Si Ramon ay inaresto pagkatapos ng opisyal na bahagi ng company outing. Lumapit siya sa kanyang mamahaling sasakyan sa parking ng hotel kung saan sinalubong siya ni Major Santiago. Anong nangyayari dito? Pautal na sabi ng lalaki. Ang mga batayan ng pag-aresto ay ipapaalam sa inyo ayon sa itinakda ng batas. Kinakabahang kinuha ng suspek ang kanyang gamit mula sa loob ng bulsa. Ngunit, agad siyang pinusasa ng mga pulis na pumipigil sa kanya na makipag-ugnayan sa iba pang kasabwat. Ang kanyang cellphone ay napunta sa isang deposit bag. Sa paunang testimonya, itinanggi niya ang lahat. Inamin niya ang sobrang selos na nag-udyok sa kanya na maglagay ng GPS tracker sa damit ng kanyang asawa, ngunit itinanggi niyang balak niyang saktan ito.
Tinawag niyang isang intriganting babae ang kanyang kalaguyo na kumikilos ng kusa. Bumagsak ang bersyon ng asawa nang harapin ang mga opinyon ng mga IT expert na nagawang i-decode ang naka-encrypt na messenger sa kanyang pangalawang nakatagong telepono. Ang mga backup sa cloud ay puno ng mga file na may mga larawan ng bahay sa probinsya kung saan dapat maganap ang pagpatay at mga kuha ng asawa na papalabas sa kanyang ahensya. Wala ring makatwirang alibi na nagpapaliwanag sa pagbisita ni Ramon sa underground parking kasama ang isang taong may malawak na criminal record. Ang computer browser sa kanyang opisina ay puno ng mga paghahanap ng mga termino mula sa civil code. Sinuri niya ang mga detalye ng pagmamana mula sa isang yumaong asawa at mga posibilidad kung kailan maaaring pilitin ng isang tagapagmana ang isa pa na umalis sa kanilang pinagsamang ari-arian. Ayon sa teorya ng prosekusyon, ang pangunahing motibo ay pagnanais ng kumpletong lihim. Kung tatanggapin ng piskal ang konsepto ng isang pagnanakaw na nagresulta sa pagkamatay, ang biyudong asawa ay magmamana bilang asawa. Dahil mayroon silang community property, mapapanatili niya ang kanyang buong kalahati ng ari-arian, habang ang ari-arian ng namatay ay hahatiin ng pantay sa pagitan niya at ng nag-iisang anak ni Alina, si Katrina. Makukuha niya ang mayoryang bahagi ng pag-aari at pipilitin ang kinamumuhian niyang stepdaughter na ibenta ang mas maliit nitong bahagi sa napakababang halaga. Nililinaw ng mga batas sa Pilipinas na ang isang asawang sinadyang magdulot ng kamatayan ay itinuturing na hindi karapat-dapat magmana. Kaya naman ang buong masalimuot na plano na ito na idinisenyo upang alisin sa kanya ang lahat ng hinala. Ang kanyang bagong partner naman ay naniwala sa kanyang mga pangako na titira sila sa malaking bahay. Nagsimula ang pagtuturuan. Sa korte, sinubukan ng magkasintahan na ibato sa isa't isa ang sisi. Si Ramon ay nanumpa na si Veronica ang umupa sa salarin. Si Veronica naman ay nagsabing si Ramon ang nagplano ng lahat. Ang upahang salarin ay isiniwalat silang dalawa, at ang mga billing, bank transfer, at mga CCTV footage ay sapat na para patunayan ang kaso. Kinilala ni Lira si Veronica bilang ang babaeng nagbayad sa kanya para tahiin ang alampay at itinuro si Ramon bilang ang lalaking kumuha nito. Ang may-ari ng bahay ay naging biktima rin ng manipulasyon. Ang kliyente ay bahagi ng plano. Ang paghahanap sa bahay ni Ramon ay nagbunyag ng mas maraming ebidensya. Mga dokumento na nagpapakita ng paglustay ng pera at isang folder na naglalaman ng mga kalkulasyon para sa sapilitang pagbili ng bahagi ni Katrina sa bahay. Sa garahe, natagpuan ang orihinal na pakete ng GPS tracker at ang pera para sa bayad sa salarin. Ang prosekusyon ay naniniwala na ang plano ni Ramon ay para mapunta sa kanya ang halos buong bahay. Sa proseso ng annulment, ang mga ari-arian ay hahatiin na mag-iiwan sa kanya ng mas kaunti. Ngunit sa pagkamatay ni Alina, na itinanghal bilang isang aksidente, magmamana siya ng malaking bahagi na magbibigay daan sa kanya na paalisin si Katrina at dalhin ang kanyang bagong pamilya. Ang kaso sa korte ay naging isang palabas kung saan ang magkasintahan ay nagbato ng mga akusasyon sa isa't isa. Si Ramon ay nagmakaawa kay Alina, nabawiin ang kaso. Nangangakong ibibigay ang lahat ng ari-arian. Ngunit, ipinaliwanag ng abogado ni Alina na sa mga kasong kriminal na tulad nito, hindi maaaring iurong ang kaso. Ang hatol ng korte ay malakas at malinaw. Si Ramon at Veronica ay napatunayang may kasalanan sa pagtatangkang pagpatay at nahatulan ng mahabang pagkabilanggo. Si Gomez ay nakatanggap ng mas magaan na sentensya dahil sa kanyang pakikipagtulungan. Paglabas ni Alina sa korte, dinumog siya ng mga reporter, ngunit mahinahon siyang tumanggi na magkomento, hinihiling na protektahan ang privacy ng anak ni Veronica, si Julia. Ang petisyon para sa annulment ay naisampa. Ang bahay na pinag-agawan ay ibinenta, at ginamit ni Alina ang kanyang parte para bumili ng isang maliit at komportableng apartment malapit kay Katrina. Ang bagong tirahan ay sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Nag-alok si Alina na pondohan ang karagdagang pagsasanay para kay Lira sa pagdidisenyo bilang pasasalamat sa pagliligtas ng kanyang buhay. Isang alok na tinanggihan ni Lira na iginiit na ginawa lang niya ang tama. Ibinigay mo sa akin ang higit pa sa isang bagay na nawawala, pabulong na sabi ni Alina. Ibinalik mo sa akin ang aking buhay. Isang taon ang lumipas. Sa isang linggo ng hapon, abala si Alina sa kusina ng kanyang bagong apartment. Inihanda niya ang paborito nilang inihaw na salmon at pasta. Naglagay si Bea ng mga sariwang bulaklak sa florera
at si Katrina ay naghiwa ng tinapay. Biglang may tumunog sa pinto. Nasa pintuan si Lyra, may hawak na isang eleganteng paper bag. Nagdala ako ng maliit na regalo. Sabi niya nang nakangiti, ibinibigay kay Alina ang pakete. Sa loob, may isang magandang beige na alampay na gawa sa pinakamataas na kalidad ng pashmina. Walang nakatagong tahi, walang mga transmitter. Isang ordinaryo, mainit, at ligtas na alampay. Salamat, sagot ni Alina. Ramdam ang taos-pusong pasasalamat. Nang umupo silang lahat sa mesa, itinaas ni Bea ang kanyang tasa. Para sa mga bagong simula, sabi niya nang may ngiti. At para sa katotohanang kaya nating tulungan ang isa't isa sa pinakamahihirap na sandali kahit bilang mga estranghero. Tumingin si Alina sa kanyang anak, sa kanyang kaibigan, at sa dalagang walang pag-iimbot na nagligtas ng kanyang buhay. Sa labas, unti-unting dumidilim, at sa kanyang bagong tahanan, naghahari ang ganap na kapayapaan. Sa wakas, malaya na siya sa takot, intriga, at sa taong gustong presyuhan ang kanyang buhay batay sa isang titulo ng lupa.